Isang mapagpalang umaga sa inyo lahat. Pagpapakumbaba. Minsan, hindi madali ang magpakumbaba. Kung titingnan natin ang dalawang yugto ng ating buhay, yung simula at yung huli, tinuturuan tayo ng pagpapakumbaba. Yung simula, isinilang tayo na hubad, isinilang tayong walang hawak, at tayo ay nakadepende. Lahat ng pangangailangan natin, nakadepende sa ating magulang. Humihingi tayo ng tulong. Kaya nga palagi kong sinasabi, wala pa akong nakikitang sanggol na lumabas, pinanganak, tapos naglakad, sabi, gusto ko nang mag-aral, mami. Hindi. Kahit sa pagpapakain, hindi niya kayang pakainin ang kanyang sarili, hindi niya kayang paliguan, damitan ang kanyang sarili. Ganon din habang tumatanda. Yung unang pagbasa natin noong nakaraang Biyernes, mga ngaral, sinabi doon, pwede mong gawin ang lahat habang ikaw ay nasa iyong kabataan pa. Pero itong lahat ay walang saysay. Kaya nga, ituon mo ang pansin mo sa Diyos habang malakas ka pa. Sabi doon, magpasalamat ka. Bakit? Dahil sa iyong pagtanda, manghihina ang tuhod mo. Totoo naman, habang tumatanda tayo, magkaka-arthritis tayo. Sinabi doon, mabubungal ka, mawawala ang iyong ipin. Puputi ang buhok mo, o mawawala ang buhok mo. Hihina ang iyong memorya. Lalabo ang mata mo, hihina ang pandinig mo. At itinuturo sa atin itong mga bagay na to upang tayo ay magpakumbaba. At kung titingnan pa natin na habang tayo ay lumalaki, isa sa mga bagay na nawawala sa ating pagkatao ay pagpapakumbaba. Dahil unti-unti, marahil, pag nag-aral na tayo, di ba, marami na tayong natututunan, marami na tayong nalalaman. Minsan ngayon, ang mga kabataan, maagang nagtatrabaho. Di ba, sa pag-aaral muna. Kaya, nagmamalaki tayo. Nagkakaroon tayo ng kurso. Ibig sabihin, nakakapagtapos tayo ng may mataas sa pinag-aralan kaysa sa ating mga magulang. Nagkakatrabaho tayo. Mga kabataan ngayon, maagang nagtatrabaho, kumikita, nagkakaroon ng sweldo. At ang malungkot, hindi naman masama ang tumayo sa sarili mong paa. Dahil sa iyong pagsusumikap at dahil gusto mong magkaroon ng kalayaan. Pero iba, yung sabihin natin sa ating mga magulang, hindi ko na kayo kailangan. Kasi kahit di natin sabihin sa pamamagitan ng ating mga gawa at kilos, hindi natin sila pinakikinggan, sinasabi na rin natin na hindi natin sila kailangan. Sa ating pagtatrabaho, nakakakilala tayo ng maraming tao. Yung ibang tao doon, mahalaga, importante, nagkakaroon tayo ng impluwensya. Nadadagdagan yung impluwensya natin. Kaya, pagpapakumbaba. At isa sa bagay na kailangang makita natin sa pagpapakumbaba ay katotohanan. Sinabi ni Saint Vincent de Paul, siya ang patron ng mga ospital. Sinabi niya na ang pagpapakumbaba ay katotohanan at ang pagmamalaki ay kasinungalingan. Siyempre, kabaliktaran. Anong kinalaman ng pagpapakumbaba sa katotohanan? Na tayo ay patuloy na nangangailangan. Kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng Kanyang
grasya, ang kanyang awa, ang kanyang pagmamahal. Kailangan natin ng kanyang gabay, kailangan natin ng kanyang liwanag. Kahit na natatamo natin ng mga bagay, ng mga material na bagay sa buhay natin, kailangan natin ng Diyos. Hanggat tayo ay nabubuhay, kailangan natin ng Diyos. At huwag na nating intayin na merong mangyari sa ating hindi maganda bago natin isipin na hindi natin kailangan ng Diyos, na okay lang ako. Nung nakaraang linggo ay araw ng mga ama. At sa simbahan at sa ibang lugar, pinagpanalangin natin yung mga ama binasbasan. Pero ang laki ng pagkakaiba nung nagpunta ako sa Pasay City Jail nung hapon. Pinagpanalangin ko yung mga ama at binasbasan ko. At habang nagbabasbas ako, holy water, lahat, lahat ng mga nasa loob, PDL, person deprived with liberty, lahat sila, inuunat nila yung kamay nila habang nagbabasbas ako ng tubig. Nasabik sila na maramdaman yung pagpapala ng Diyos. Pero nung nagbabasbas ako sa simbahan at sa ibang bahay, mga tatay, hindi ko sila hinuhusgahan. Pero ang gusto kong tingnan natin, yung pagkakaiba, alam naman natin sa kulungan, dahil pinasok ko yung mga, ang tawag nila dormitory. Hindi naman kalakihan ng dormitory nila. Dormitory siguro, 6 na po ang laman. Nakaupo yung mga lalaki sa sahig, doon na rin sila natutulog. Dahil sa mga kama, o triple deck, double deck, nakaupo rin yun, mga lalaki, puno. Pero kahit nasa dulo sila at nasa pinakataas, yung pag nagbabasbas na ako, talagang kahit mahulog sila doon, sabi ko, teka lang, baka mahulog kayo. Sabik sila na iunat yung kamay. Ang pag-unat ng kamay, dalawang bagay. Pag inunat mo ang kamay mo, nagbibigay ka ng tulong o humihingi ka ng tulong. Hindi mo na kailangang sabing saklolo. Pero pag inunat mo ang kamay mo, di ba? Tulungan niyo ako. Hindi tulungan makatakas, ha? Pero tulungan niyo kami sa aming nararanasan. Ang laki ng pagkakaiba. May kita natin na ang mga taong dumaranas ng mga pasakit at hirap, nasasabik sa tulong ng Panginoon. At natututo silang magpakumbaba. So, katotohanan, ito dapat ang hindi natin malimutan. Kasi minsan, ayaw nating sabihin kung ano yung totoo. Isang bagay siguro marahil ayaw nating tulungan tayo. Diba, minsan meron akong dinalaw sa ospital. Mga 80 years old na siya, nakaratay. Ilang taon na siyang nakaratay. Siyempre, pag dumalaw ka, mga ngamusta kayo, di ba? Kamusta na kayo, Nay? Kamusta na kayo, Lola? Palagi namang sagot, okay ako. Okay lang ako. Di ba sa loob-loob ko, Lola, hindi kayo okay. Di ba? Ilang taon na kayo nakaratay dyan sa ICU, hindi kayo okay. Kasi medyo naghihingalo na pero pwede mo pang kausapin. Ganon tayo. Ayaw natin kadalasan ng tulong mula sa tao, mula sa Diyos. Kaya nga kung babalikan natin yung unang pagbasa, 2 linggo na yung nakaraan, Genesis 3, na paulit-ulit ibinigay, kay Eva at Adan yun ibinigay na ng Diyos, pangangailangan mo, ibinigay ng Diyos kung paano ka mabubuhay, kung paano ka magtatagumpay, pero may pinili kang iba, hindi mo tinanggap,
Hindi natin tinanggap ang tulong mula sa Diyos. Paulit-ulit. At yun yung napakalaking pagkakamali at kasalanan na pwede nating ugnay sa pagkakaroon ng pagmamalaki. Ano ba pinagmamalaki mo? Yan ba ang mas makakatulong sa iyo? So, ito yung katotohanan. Kadalasan, kaya nga ang tanong ng Diyos, unang, asan kayo? Hindi dahil hindi alam ng Diyos kung nasan sila, pero ito ay tanong kung ano yung kalagayan, nasa na tayo sa puso natin. Asa na tayo sa katayuan natin sa Diyos. At alam natin, nagtatago si Eva at Adan. Pagtatakip sa katotohanan. Ayun ang madalas pinagtatakpan natin yung katotohanan. Kaya yung mga kabataan ngayon, mapapansin mo, pag tinanong mo, pag hindi nila alam ang sagot, nakalimutan ko, Father. Diba? Merong kasabihan ng mga incheck na mas mainam ang magtanong at mapabilang sa mga hangal kaysa magpanggap na alam mo ang lahat at ang lahat ng sagot at manatiling hangal. Nagpanggap ka lang Sinasabi ko sa mga estudyante ko, hindi nangangahulugan na pag nagtanong ka, wala kang alam. Nangangahulugan na pag nagtanong ka, gusto mong matuto. Lagi nating tinatago. Minsan, simple lang naman yung tanong. Hindi ko alam kung napapanood nyo to. Tinanong, ikwento mo kung ano yung nangyari sa iyo nung ikaw ay bata pa. 30 taon na yung nakakaraan. Sino ang mga kasama mo? Sino ang nagpalaki sa iyo? Anong tanong? Anong sagot? Wala po akong maalala, Your Honor. Kung ano yung naging kabataan ko, 30 taon na. Wala po akong masyadong maalala. Lumaki po ako sa farm, Your Honor. Ang kasama ko po, mga workers, Your Honor. Labas-pasok sila sa farm. Hindi ko po kilala ang yaya ko. Isa lang ang kilala ko, si Mang Boy. Kasama ko pa po hanggang ngayon, Your Honor. Lumaki po ako sa farm, Your Honor. Di ba? Simple lang ang buhay ko, Your Honor. Isa lang ang helicopter ko. At marami akong sasakyan. Pero makikita natin, ano tinatago natin? Tinatago natin ang mga bagay dahil una, ayaw nating mapahiyat, ayaw nating malaman ng ibang tao kung masama ang iniisip natin. Hindi masama kung mali ang sagot natin. Diba? Minsan kasi, kaya ayaw nating sumagot, baka mali yung sagot ko. Hindi. Minsan, hindi naman talaga natin alam ang lahat ng bagay. Pero, ang masama, yung masama ang iniisip, hindi yung mali. Kaya nga, di ba, minsan pag may nadapa, natisod ka, unang mukha mo, ayaw nating pahalata na masakit, di ba? May mga asar pa, sakit. Sagutin mo, sige, subukan mo rin madapa dyan. Masakit. Pero ayaw natin, nakangiti pa tayo, hindi, okay lang ako. Pero pagdating mo, ikaw na lang yung mag-isa, di ba? Sakit. Kaya pagpapakumbaba. At ano naman yung pwedeng mangyari, sinasabi sa atin ng gospel. Sinasabi sa atin ng mabuting balita. At nung unang pagbasa, itinuturo sa atin na kung hindi tayo magpapakumbaba, siyempre yung kabaliktaran nun, tayo ay magmamalaki, at sa ating pagmamalaki, ang bunga nito ay ikakatisod ng ating mga kapatid. Kaya sinabi niya yung stumbling block isinunod niya. Kasi minsan, akala natin, hindi tayo nagkakasala at nagmamalaki. Pero sa mata ng iba, yabang naman ito. Pero, sana makita natin, balikan niyo yung Genesis 3. Kasi magkaiba
Kung tayo ay nagkasala, magkaiba ang nagkasala at magkaiba kung tayo ang naging sanhi ng pagkakasala. Magkaiba yon. Sa Genesis 3, tinukso ni Satanas si Eva at Adan. Pero sino ang unang hinusgahan? Si Satanas. Gagapang ka, kakain ka ng alikabok. At nawa tayo ganun din. Mas malaki ang pananagutan. Gagamitin ko yung salitang pananagutan. Kasi wala pang paghuhusga. Pwede pa nating talikuran ng kasalanan natin. So kung tayo, hindi natin may iwasan ng sakit, pero kung tayo ang magiging sanhi ng pagkakasakit ng ibang tao, malaki ang pananagutan natin. Hindi natin may iwasang umalis ang ibang tao sa simbahan. Pero kung tayo ang dahilan kung bakit sila umalis, malaki ang pananagutan natin. May mga taong malungkot, hindi makaahon sa problema, pero kung tayo ang dahilan kung bakit sila ay umiiyak at naghihirap, malaki ang pananagutan natin. Kaya dapat patuloy nating alalahanin yung katotohanan na kailangan natin ang pagpapala ng Diyos, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang biyaya, kanyang pagkaunawa at kanyang awa. Baliktarin natin yung sinabi ko na dapat tayo ang maging dahilan upang sumaya ang iba. Hindi man ibig sabihin palagi kang magjo-joke. Magjo-joke ka nga, corny naman. Nawa, tayo ang maging dahilan kung bakit walang sakit. Minsan dito naintindihan ng iba eh. Di ba? Minsan magbibigay. Na-appreciate ko yung pagbibigay ng iba eh. Pero, alam mo naman, sinabi mo naman, mataas ang sugar level ko. Magre-regalo ka pa ng leche flan. Magre-regalo ka ng latik na 1 galon. Sabi ko, paano ko ubusin to? Di ba? Eh di ang gagawin mo, wala namang ibang kakain, mapipilitan kang ibigay sa iba. Di ba? Hindi natin naiisip yung mga bagay na yun eh. Na tayo dapat ang maging dahilan kung bakit o tayo maging dahilan na maging mas masigasig ang ating kapatid sa kanyang pananampalataya. Mas masigasig siya, may pagsusumikap siya lalo. Tayo nawa ang maging dahilan ng pagsusumikap niya na pumunta sa simbahan at magsimba, na magsilbi sa mga ministry. Dapat tayo ang dahilan. Hindi yung ikinaila natin yung pagpapala. Yun yung kasalanan ng Israel eh. Na pinalaya ka sa Ehipto. Pinalaya ka, kaya nga commandment number 1. Pinalaya ka mula sa pagkaalipin. Yun palang sapat na para magpasalamat. Yun palang sapat na para matuwa tayo, matuwa sila. Pero nung nasa ilang na sila, patuloy silang lumalaban sa Diyos. Rebelde. Gusto ko ng, ano sinabi kanina? Gusto ko ng karne. Bakit tayo nagpunta rito? Ang pagkain lang natin, mana. Yung salitang mana, ang ibig sabihin nun, ano ito? Hindi yung tinapay. Literally. What is this? Kasi hindi nila alam eh. Ngayon lang sila nakakita nun eh. Ano ito? Di ba? Kahit naman tayo eh. Di ba? Pag nakakita tayo ng pagkain, ano to? May mga, lalo na pag exotic food. Di ba? Sa ibang probinsya, nakalimutan ko na yung tawag. Nakatakip. May isang handaan pinuntahan kami.
nakatakip, inihain sa iyo, Father, ito po ang pinakamahal at pinakamasarap na pagkain dito. Ay, ganun ba? E di binuksan mo. Unang tanong, ano ito? Hindi mo alam kung ano yung rekado. Natatakpan ng parang gata. Sumubo ka. Abay, parang may gumagalaw-galaw pa sa lalamunan mo. Hindi mo mailuwa dahil nakaharap pa yung host eh. Yung nagbigay eh. Tinanong mo, ano ba to? Ay, ano yan? Yan yung langgam na malalaki. Ganun po ba? Busog na po ako. Yung iba, pag hindi ka nagtanong, di ba? Kinain mo lang ng kinain. Tapos, sasabihin ng, ay, gustong-gusto nila. Magdala pa kayo ng marami. Kaya, muli, may pagkakataon tayong magbago. May pagkakataon pa tayo na bumalik sa ating Diyos. Kailangan natin, huwag nating sabihin okay lang. Humanap tayo ng tao na makakahingi tayo ng tulong. At muli, nawa hindi tayong maging dahilan kung bakit ang ating mga kapatid ay nanghihina sa kanilang pananampalataya. Nawa tayo ang maging dahilan upang sila ay lumago at magkaroon ng malalim na pananampalataya.